balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, matapos nga po sinabi ng legendary promoter na si Bob Arum ang kanyang plano sa laban sa kanyang alaga na si Naoya Inoue, kung saan magiging busy daw ito mga idol sa makalipas na buwan. Mapapalaban daw muna mga idol si Inoue sa Japan ng isang beses pa, tapos dadayo na daw ito sa Amerika. Subalit marami nga po mga idol na mga boxing experts ang ayaw pa maniwala sa planong laban ni Bob Arum sa Japanese Monster. Malaki pa rin daw kasi mga idol ang tsansa na ma-decline ni Inoue ang offer sa laban sa Amerika at wag sundin ang gustong mangyari ni Lulu Bob Arum at ang pinagbasihan nga ng mga eksperto mga idol kung bakit nila nasasabi ang mga bagay na to dahil mariin daw na sinabi ni Naoya Inoue na sa ngayon daw mga idol hindi na daw nito kailangan lumabas ng Japan para mapalaban sa mga ibang fighter dahil ang Japan na daw mga idol ang sentro ng boxing pagdating sa lower class at siya daw ang nangunguna dito. Kung meron man daw mga idol gusto lumaban sa kanya sila daw magsasakripisyo pumunta ng Japan at doon lumaban. Well, para sa atin mga idol, tiyanta natin kaya gusto lang siguro ni Bob Arum na mapalaban si Inoue sa Amerika dahil para ma-legitimize nito ang kanyang sarili bilang pinakamagaling sa lahat ng boxer sa ngayong panahon. Kumbaga mga idol, gusto lang ipakilala ang pangalan ni Inoue sa Amerika dahil karamihan pa rin talaga sa mga American boxing fans hindi pa talaga appreciated ang husay ni Inoue sa bakbakan. Para sa atin mga idol, magsasakripisyo talaga si Inoue kapag lumaban siya sa Amerika. Una nga dito mga idol, magiging hassle sa kanyang preparasyon sa laban. Pangalawa nga mga idol, at ang pinakamalaking rason na posible maging dahilan sa pag-atras ni Inoue na lumaban sa US, ang pera na makukuha niya sa laban. Napabalita kasi mga idol na meron 6.4 million US dollars na estimate na pera na kinita si Inoue sa laban nito kay Teji Duhaney. So sa tingin nyo ba mga idol, kaya ba ni Bob Arum magbigay ng mahigit sa pera na to kay Naoya Inoue sa isang laban lamang sa Amerika? Hindi nga nito mga idol nabigyan si Terence Crawford, Devin Haney, Shakur Stevenson, Arthur Beterbiev at Eufimo Lopez Jr. ng 6.4 million US dollars sa isang laban sa top rank promotion. Kay Naoya Inoue pa kaya na lumalaban lamang sa mababang dibisyon at wala pa ito gaano kalaking fanbase sa Amerika para humakot ng mga live audience at kumuha ng malaking pay-per-view numbers. Kaya posible talaga mga idol ang sinasabi ng mga eksperto na hindi talaga sila magugulat sakaling hindi sundin ng Japanese Monster ang pinaplanong laban ng kanyang American-based promoter na si Bob Arum na lumaban ito sa labas ng Japan sa US. Kung saan hindi nga ito nangyari noong nasa pangangalaga pa ni Bob Arum si Manny Pacquiao na nagkaproblema si Tanda sa Pinoy Legend na pasikatin ito sa Amerika o kahit saang lugar man gusto mapalaban ni Bob Arum si Pacman sa dahilan na pumapayag talaga si Boss Manny sa mga sinasabi sa kanya ni Bob Arum. Kaya hindi talaga nakapagtataka mga idol na sumikat talaga si Pacman sa iba't ibang lugar. 28 anyos pa lang ang Pinoy matapos nito winasak ang mga boxer na merong malalaking pangalan sa bansang Mexico naging ganap na global superstar si Boss Manny. At sa ngayon po mga idol, 31 anyos na si Inoue. Kunting panahon na lang talaga ang kanyang nalalabi para magawa ang nagawa ni Pacman na nakilala sa buong mundo bilang boxing superstar.